Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Isang linggo pagkatapos mapatalsik si Prof. Romulo, ay sakalang naisip ni Debbie ang ginawang pagyakap at pagtulong sa kanya ni Lem. At isang gabi, habang nakatanaw siya sa mga bituin, nagkaroon siya ng panibagong realisasyon. Lem Villamor, ikaw ang gusto kong maging Prince Charming. Sigurado si Debbie na crush pa lang ang nararamdaman niya para kay Lem. Pero saan ba hahantong ang pagka-crush na yan, lalo na kung ini-encourage mo ang sarili mo? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Sa love, sagot ng isa. Love, ang emosyong nagiging inspirasyon niya sa buhay. Anong balak mo? Pukaw sa kanya ni Faye, isa sa mga kaibigan niya. Hiniling niya rito na samahan siya nitong pumunta sa gymnasium kung saan nagpa-practice ng basketball si Lem. Ayon kasi sa research niya, ito ang MVP ng basketball team ng university nila. May tryout ba ang muse ng basketball team? Tanong niya rito. Nanlaki ang mga mata ni Faye. No, huwag kang mag-muse. Pagsusuotin ka nila ng maiikling damit. Sa barkada nila, si Faye ang pinaka-conservative at relihiyoso. Tatlo silang magkakaibigan at sila ang nabansagang The Losers Club dahil outcast sila sa university. Ayoko rin magsuot ng ganun, no? Isa pa, hindi ko nga alam kung pwede akong maging muse. Kaso, gusto ko talagang mapalapit kay Lem, sabi niya. Bakit hindi mo muna ilapit ang sarili mo sa Diyos? Sa halip ay tanong sa kanya ng kaibigan. Napangiti siya. Hanggang maisisingi talaga ng kaibigan ang pagiging relihiyosa nito, isisingi talaga nito iyon. Hindi ako malayo sa Diyos. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito dahil isang semester na lang, gagraduate na tayo. Gusto ko lang ng inspirasyon. Hindi na nagsalita si Faye. Parang naestatwa na ito na hindi niya mawari. Natigil na rin ito sa paghakbang kaya napahinto rin siya. Nakatingin ito sa kung saan kaya sinundan niya ang line of vision nito. May papalapit na gwapong lalaki sa kanila na nakatingin din dito. Sino yan? Mahinang tanong niya rito. The devil, Faye replied. Huminto ang lalaki sa tapat ni Faye na tila wala siya roon. Nakasuot ito ng sunglasses. Red-orange ang buhok nito at may hikaw sa isang kilay. He was grinning at her friend. Di ba dapat kinakausap mo ko? Tila naiinis na sabi ng lalaki kay Faye. Hindi ako nakikipag-usap sa demonyo. Maanghang na sagot ng kaibigan niya rito. Sorry babe, you have no choice and I have no choice. Kaya wag ka nang aalis tabi ko kung ayaw mong may mangyayari sa'yo na hindi mo gusto. Pagkasabi niyo ng lalaki ay nilagpasan na sila nito. Apologetic na tumingin sa kanya si Faye bago nito sinundan ang lalaki. Nakurious tuloy siya kung ano ang ibig sabihin ng nangyari, pero naglaho rin iyon agad nang marinig niya ang sigawan ng player sa basketball court. Mukhang tapos na ang mga itong mag-practice kaya lakas loob na pumasok na siya sa gym. Nakaupo na sa bleachers ang mga basketball players. Umiinom ng tubig ang iba at ang iba ay nagpupunas ng pawis. Natuon ang pansin niya sa coach ng team na nagpupulot ng mga bola. Nagmamadali siyang lumapit dito. Coach Ali, tawag pansin niya rito. Napatingin sa kanya si Coach Ali. Nagtatakang tiningnan lang siya nito. Matamis niya itong initian ng tuluyan na siyang makalapit dito. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po akong maging part ng basketball team. Hindi po sa nagyayabang ako pero baka po pwede akong maging muse. May muse na kami. Iyon lang at tinalikuran na siya nito.
Inlagay nito sa isang drum ang mga bolang hawak nito. Sinundan niya ito. Wala po bang women's basketball dito? Tanong niya. Wala. Baka pwede po akong maging mascot girl, giit niya. Tinakpan ni Coach Ali ang drum na kinalalagyan ng mga bola. Wala kaming mascot girl. Wala na po bang posisyon na pwede ninyong ibigay sa akin? Hinarap siya ni Coach Ali. Nagulat siya nang makitang salubong ang mga kilay nito. I know girls like you. Kaya ka lang nandito ay dahil may gusto ka sa isa sa mga player. And I hate that kind of attitude. Hindi po ako ganon, sagot niya. Kahit may katotohanan ang sinabi nito. O sige po, sabihin na natin ganon din ang rason ko. Pero ipinapangako ko po na hindi ako manggugulo. Hindi ako magsasalita hanggat hindi pa nagbe-break o hindi pa tapos ang laro. Sabi uli niya. Crazy girls. Napapailing na sabi ng coach. Akmang tatalikod na ito nang mabilis siyang pumunta sa harap. Please po coach, kung gusto po ninyo lilinisin ko ang bahay ninyo. Magaling ako maglinis. Ipaglalaba ko pa kayo ng damit o kaya... Masidhing tumingin sa kanya si Coach Ali. Sino ba sa mga player ko o natitipuhan mo? Nag-init ang mga pisngi niya. Si Lem po, pag-amin niya. Umismid ito. Lem is very serious when it comes to his game. Imposibleng pansinin ka niya. Marami ng katulad mo ang nagbalak i-distract siya sa paglalaro pero umiyak dahil nabigo. Wala po akong balak i-distract siya sa paglalaro. Gusto ko lang po siyang asikasuhin. The thought tickled her. Iyong eksenang iniaabot niya kay Lem ang water jug nito, minamasahin niya ang pagod ng katawan nito, pinupunasan niya ang pawis sa likod nito. Ang mga iyon ang nagugustuhan ng mga lalaki sa mga babae, hindi ba? Ang pagiging maasikaso. Coach Ali smiled. Hindi lang niya sigurado kung nang-iinis ito o natutuwa. Napalabis siya. Bumuntong hininga ito. Fine. Bibigyan kita ng chance. Kailangan din ng errand girl ng basketball team. Nabibigyan ng monthly allowance ang errand girl. Pero maliit lang na halaga yon. And I'm warning you, kapag nagpapansin ka sa oras ng practice, paaalisin kita sa court na to. Understand? Napatili siya. Opo. Thank you po talaga. Masayang sabi niya. Akmang yayakapin niya si Coach Ali nang itaas nito ang mga kamay nito. Napangiti na lamang siya. Pagkatapos ay tinapik nito ang balikat niya. Saka nito kinuhang atensyon na nagtatawa ng players. Boys! Agad na lumingon ang mga players sa direksyon nila ni Coach Ali. Meron na tayong bagong errand girl. Bahagya siyang itinulak ni Coach Ali para magpakilala. In all fairness, mabigat ang kamay nito. Muntik na siyang mapasubsob sa court. Sumigaw ang ilan sa players at ang iba ay napasipol pa. Pero hindi na niya pinansin ang mga iyon dahil ang atensyon niya ay natutok na kay Lem nang makita niya ito. Magkasalubong ang mga kilay nito nang tumingin sa kanya. Tila sinasabi nito na hindi nito gusto ang presensya niya roon. Hala, bakit kaya? Naisip ni Debbie na may advantage din pala ang tulad niyang HRM student sa pagpapapansin sa lalaki. Marunong kasi silang magluto. Hindi ba may kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach? Inspired tuloy siya na ipag-bake ng cookies si Lem. Pagkatapos ng practice, nagmamadali niyang binigyan ng juice ang lahat ng players para maasikaso na niya si Lem. Pagkabigay niya ng juice sa huling player, nakita niyang kumuha na ng sariling inumin si Lem. Nagmamadaling nilapitan niya ito. Uy, ako nang bahala. Pagod ka kaya umupo ka na lang, sabi niya rito. Tila naiinis na tumingin sa kanya si Lem pero hindi na lamang niya iyon pinansin. Hinila niya ito at pinaupo sa isang bench na parang pasaway na bata. Diyan ka lang. Huwag kang aalis ha. Pagkasabi niya niyon, ay mabilis na niyang kinuha ang bag niya at umupo sa tabi nito.
Inilabas niya mula sa bag ang isang garapon ng cookies at ipinakita iyon dito. Nag-bake ako ng cookies para sa'yo. Nakangiting sabi niya. Iniiwas nito ang tingin sa kanya na parang ayaw siyang pakinggan. Masarap to. Binuksan niya ang garapon at kumuha roon ng isang cookie. Hindi na nga lang tumainit. Heto oh. Iniumang niya ang cookie sa bibig nito. Napaatras ito sa ginawa niya. Bahagya siyang natawa pero agad niyang pinigilan ang sarili nang tingnan siya nito ng masama. Ay sorry, bilis kumain ka na. Thanks. Matabang na sabi nito. Saka kinuha ang cookie sa kamay niya. And I can eat on my own so you don't have to feed me. I'm not a little kid. Sorry. Matamlay na sabi niya. Kumagat ito sa cookie. Kumabog ang dibdib niya habang hinihintay ang magiging reaksyon nito. Magugustuhan kaya ni Lem ang niluto niya? Ang sabi ng tita niya, masarap siyang gumawa ng cookies, pero mukhang hindi iyon nagustuhan ni Lem. Wala kasi siyang nababasang reaksyon sa mukha nito habang ngumunguya na parang goma ang kinakain nito. Ang rewarding lang sa ginagawa ni Debbie na pagpaalila sa buong basketball team ay ang pagkakataong laging masulyapan ang gwapong mukha ni Lem. Makapal na mga kilay, matangos na ilong, may kakapalang mga labi, pero kahit ganoon, mapula iyon na naging attractive dito. Kahanga-hanga rin ang jawline nito. Ang bawat sexy na paggalaw niyon habang ngumunguya ito. Permanente na yatang gloomy ang ekspresyon nito pero hindi niyo nabawasan ang paghanga niya rito. He also had that strange serious expression on his face. Ano, okay ba? Maya-maya ay tanong niya rito. Matamis. Simpleng sagot nito. Matamis lang? Tumango ito. Saka sinulyapan ang garapong hawak niya. Ibigay mo na lang sa ibang players yan. Hindi kasi ako mahilig sa matatamis. Hindi na nakaimik si Debbie pagkatapos iyong sabihin ni Lem. Kaysa patuloy na mapahiya sa harap nito ay nilapitan na niya ang ibang players na lahat ay nakangisi sa kanya. Ako na lang ang subuan mo oh, sabi ng isang player. Ako, gusto ko ng cookies, sigaw ng isa pa. Penge! Nakangiting ibinigay na lamang ni Debbie ang cookies sa mga ito. Saka malungkot siyang tumingin kay Lem. Magkasalubong pa rin ang kilay nito at tila may malalim na iniisip. Ano kayang problema ng isang to? Nakalimutan na ba niya na ako yung tinulungan niya ron sa manyak na professor? Bakit ang sungit-sungit niya sa akin? Kung ano man ang dahilan ni Lem, hindi na lamang niya iyon papansinin. Ang importante, determinado siyang gawin itong Prince Charming niya. Mas malakas pa kaysa sa rena ng bombero ang tili ni Debbie habang nag-cheer siya para kay Lem. Kasalukuyang naglalaro ang mga ito kalaban ng isang university. Naroon siya para suportahan ito. Kapag naipapasok nito ang bola sa ring ay halos himatayin siya sa kakasigaw. Napapatingin tuloy sa kanya si Lem at pabirong bibigyan niya ito ng flying kiss. Pagkatapos niyon ay sisimangutan siya nito. Nakakaasar? Ang sungit-sungit? She's really a freak. Maganda nga, boba naman. Wala pang finesse. She's so cheap. Pilit na lamang itinuon ni Debbie ang atensyon sa laro sa halip na patulan ang mga naririnig niyang iyon. Patuloy lang siya sa pag-cheer sa mga ito lalo na kay Lem. At mukhang may kinahinatnan ang pagkamalat niya dahil nanalo ang team nila. Halos mapatalon siya sa sobrang saya at pumalakpak hanggang sa mamula na ang mga kamay niya. Pagkalabas ng lahat ng mga nanood, nilapitan agad niya ang team. Congratulations! Masayang bati niya sa mga ito. High five! Sabi sa kanya ni Ray. Nakangiting nakipag-high five siya rito. Sa lahat ng mga player, si Ray ang pinakamabait sa kanya. Hindi namin to magagawa kung hindi mo kami inaasikaso. Tama. Pagsang-ayon kay Ray ng ibang players. Sabi ko sa inyo hindi kayo magsisisi na ako ang naging errand girl ninyo. Susuportahan ko talaga kayo ng todo. Di ba coach? Aniya.
Napapailing ng ngumiti lang si Coach Ali. Ibinaling niya ang tingin kay Lem. As usual, naroon uli ito sa isang sulok ng court na tila may sariling mundo. Sana, mapangiti ka ng regalo ko sa'yo. Kagabi ay nagpuyat siya para gawa ng congratulatory card si Lem. May pakiramdam na kasi siya na mananalo ang team nila. Nagpaalam siya sa ibang players at nilapitan si Lem. Ang galing mo kanina. Nakangiting bati niya rito. Thanks. Mahinang sabi nito. Pagkatapos ay hinubad nito ang jersey nito sa harap niya. Napatulala siya rito. Tumambad sa kanya ang magandang katawan nito. His body was so trim. It looked so tough. So reliable. At kahit pawisan na ito, tila kay sarap pa ring amoy-amuyin ang katawan nito. Stop it! Saway niya sa sarili. Kumuha ito ng puting t-shirt. Hanggang sa naisuot na nito iyon ay hindi pa rin siya nakakibo. Tumikhim siya. Ang dami mong puntos na na-contribute sa team nyo. Kaya pala ikaw ang MVP. Thanks. Muling sabi nito na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ginawan pala kita ng card. Mabilis niyang binuksan ang bag at kinuha ang card na ginawa niya para dito. Iniabot niya iyon dito. Tinitigan nito ang card. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito. Pink na colored paper iyon na itinupi niya sa kalahati. Ginuhitan niya iyon ng basketball ring at sa ibaba niyon ay idinikit niya ang nag-iisang picture ni Lem na nakuha niya sa isang social networking site. Pero ulo lang ni Lem ang idinikit niya sa card. Siya na ang nagdrawing ng katawan nito. Hindi proportion ang laki ng ulo sa laki ng katawan na iginuhit niya kaya ang weird tingnan ni Lem. But it's the thought that counts, right? Isa pa, pinaghirapan niyang gandahan ang pagkakasulat ng caption sa ibaba ng picture nito na Best Player. Dinikitan din niya iyon ng ilang beads para mas mukhang creative. Nagpuyat ako para gawin yan. Kunin mo na. Debbie, mag-juice ka muna. Sabat ni Ray sa usapan nila ni Lem. Iniabot nito ang isang baso ng juice sa kanya. Tiningnan ito ni Lem ng masama. Parang nahiyag na paatras tuloy si Ray. Huwag mo siyang bigyan ng malamig na juice. Kumuha ka ng walang yelo. Hindi mo ba narinig na tumili yan kanina? Baka sumakit ang lalamunan niyan kapag uminom siya ng malamig. Seryosong sabi nito kay Ray. Tila napahiya si Ray. Hindi ito kumibo at halatang masama ang loob na lumayo sa kanila ni Lem. Sa kabilang banda ay hindi niya naiwasang kiligin sa pag-aalala sa kanya ni Lem. Well, suplado pa rin ang pagkakasabi nito niyon. Pero at least, naisip pa rin nito ang kalagayan niya. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay iniabot uli rito ang card. Kunin mo na to. Sabi ko nga sa'yo. Nagpuyat ako para gawin to. At dahil sa pagpapakita mo ng concern sa akin, lalo akong na-inspire na gawan ka ng cards. Ayokong magdala ng pink na card. Seryosong sabi nito. Di ibulsa mo, maliit lang to. Pamimilit niya. Ayoko. Sige na, please. He sighed and then accepted the card. Ninitian niya ito ng maluwang. Tinalikuran na siya nito at ipinagpatuloy na ang pagpupunas ng pawis nito. Mabilis na nabura ang ngiti niya nang pagkatapos nitong mag-ayos ng mga gamit ay dumiretso ito sa basurahan. Hindi niya sigurado kung ano ang gagawin nito roon pero kinabahan siya. May hinala siya kung ano ang itatapon nito roon. At hindi nga siya nagkamali. Harap-harapan itong itinapon ang card na ginawa niya para dito. Pinaghirapan ni Debbie na gawa ng card si Lem. Ngunit, itinapon lang ito ng lalaki. Magbago na kaya ang pagtingin ni Debbie kay Lem bilang Prince Charming nito? Abangan natin sa susunod na kabanata.